Nagsimula na nga ang laban sa gitna ni Loki, ni Imu, ng mga Holy Knights at ng Straw Hats na kung saan dudurugin nitong si Luffy at ni Loki ang lahat ng mga Dream Monsters at ang Holy Knights. Si Luffy nagamit ang kanyang panibagong atake sa kanyang Sun God Nika form, sa kanyang Giant form, ang atake na tinatawag niya na Booming Dawn Thor Rifle. Napaka-OP na atake, nababalot ng Conqueror's Haki, nababalot ng Armament Haki, at nababalot ng Lightning. Literal na one hit, one kill na atake na lumusaw dito kay Summers. Ito namang si Loki, sa kanyang Dragon form, bilang ang mythical Zoan Nidhogg na humihinga ng lightning bilang ang kanyang hangin, nag-launch siya ng isang Dragon Breath na immediately nag-annihilate sa lahat ng Dream Monsters. Upon seeing this, na magkakasama ang Ragnir, ang Nidhogg at ang Sun God Nika, nagsimula ng magalit si Imu. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1175. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Nidhogg at makikita natin sa title page na nandito si Koala at itong si Sabo. Pinakaunang context ng chapter guys, andito na si Sanji at gamit ang nagliliyab niyang paa at ang Jabol Jambe, sinunog at winasak niyang mga vines nitong si Summers. Nakita natin dito guys, napakasimple, napakalambot niyang ginawa yon. Ang mga vines na sobrang titigas at sobrang durable na hindi magawang putulin maging ng mga giant warriors na pull off na wasakin nitong si Sanji. Rason kung bakit itong si Jinbei napaisip bigla. Ayon sa kanya, weakness daw yata ng mga vines na ito ang high temperatures. But what if hindi naman talaga ang high temperature mula sa paa ni Sanji ang nakawasak dito? Kung hindi, ang natatago niyang potensyal sa Conqueror's Haki. At hindi naman nagtagal, kahit naputol na nilang vines na nakabalot dito kay Robin, sinabi ni Robin na wag silang magpakakampante dahil malayo pa sa kaligtasan ng Elbaf. Nasa loob pa rin sila ng delubyo. At itong si Sanji nga guys, agad na nag-agree dito kay Robin. Habang sinasabi na may nararamdaman daw siyang overwhelming na haki at naririnig din daw niya ang napakalakas at nangyayanig na roar na yon. Habang nakatingin kay Loki na hindi naman niya alam pa dito na isang dragon talaga. Ang nakikita lang nila dito, ang massive na shadow mula sa likod niya. Switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa West Village na kung saan naririto si Loki at dinala niya ang lahat ng mga sugatan ng mga parents. Dito niya dinala ang mga ito dahil alam niya na nandito si Elder Harul at alam niya na si Harul lang ang pinakamapagkakatiwalaan niya. Una niyang ibinaba dito ang mga sugatan na parents habang ang mga bata na nababalot pa rin ng thorns nasa likuran pa rin niya. Sinabihan siya ng ibang mga giants na wag daw niyang ibaba dito ang mga bata. Dahil delikado dito, nagkalat ang mga Devil Giants at ang Dream Monsters. However, ang sagot dito nitong si Loki, I don't care. Wala daw siyang pakialam. In the very first place, hindi talaga niya goal ang iligtas ang mga ito. Nagkataon lang na bumagsak sila sa likuran niya, kaya kahit papano inihatid na rin niya ito dito. Pero ngayon na nandito na sila, wala na siyang pakialam. Problema na nila kung paano nila dedepensa ng sarili nila habang pinipilit at sinisigawan ng mga bata na bumaba na daw silang lahat. Ngayon, pangit man ito tingnan at pangit man ito pakinggan, advantage pa rin ito para sa kanila. Kaya itong si Elder Harul agad na in-announce sa buong Elbaf Kingdom na currently wala ng hostage ang mga Holy Knights. Ngayon, pwede na silang mag-go all out. Ang mga bata na akala nila nasa pahamak ligtas na ngayon. Sa pagdating din na ito ni Loki sa loob ng West Village, kasama niya din dito si Ragnir at itong si Luffy. Kaya naman nakita at napansin siya dito nitong si Zoro. Habang tinatanong at kino-confirm ni Zoro na since nandito na siya, does it mean na ang sinasakyan nilang napaka-massive na dragon ay si Loki? Na oo, kinonfirm agad nitong si Luffy. Walang iba kung hindi si Loki ito. Kaya naman sinabi agad nitong si Zoro na kung ganun, ngayong may napakalaking dragon sila at nasa giant form na rin itong si Luffy, kaya na nilang i-handle ang lahat ng mga Dream Monsters.
Dahil kung di nila yun gagawin ngayon, mawawasak ang Elbaf Kingdom. Na of course, sinagot naman nitong si Luffy na oo sila nang bahala dahil alam naman natin guys in terms of strength, oo malalaki ang Dream Monsters pero walang-wala silang binatbat kay Luffy at kay Loki. Pero bago mag-take off itong si Luffy at itong si Loki, dumating na dito si Summers guys at sinimulan silang atakihin ito. Pinagtatagtad sila ng mga thorns mula sa mga vines habang sinasabi na napakatindi daw talaga ng resilience ng mga ito. Akala niya tapos na doon ang drama, akala niya mamamatay na doon ang mga bata at ang mga parents pero ngayon nakasurvive pa rin sila. Pero ayon dito kay Summers, wala naman daw palang problema. Actually, advantageous pa ito para sa kanya dahil papakinabangan niyang mga ito. Since hindi sila namatay, pwede niya itong gamitin bilang panibagong mga hostage na naman at dadali niya ang mga batang ito sa Holy Land para mag-proceed sa kanilang plano na gamitin ng mga bata para sumunod ang mga giants sa kanila. However, exception dito ang mga parents. Kaya ayon dito kay Summers, dadali niya ang mga bata pero ang mga parents pagpapapatayin niya ito lahat. Sinamon niya ng parang mga thorn vine dragons niya na merong parang mga shooter sa kanilang bibig. Ayon dito kay Summers, ang mga dragon vine na ito kayang mag-shoot ng thorns at a rapid speed na para bang isa itong machine gun. Hinarangan naman ng mga bata ang parents nila dahil alam nila hindi na ito makakagalaw. Butas-butas ang mga katawan nito dahil nga sa pagligtas sa kanila. Pero hindi hinayaan ni Zoro na mamatay ang mga batang ito. Agad siyang nakisali, pinigilan niya ang mga rapid fired thorns nitong si Summers gamit lamang ang simpleng paghiwa sa mga ito. Gulat na gulat si Summers, hindi niya napansin kung sinong pumigil nun sa sobrang bilis ng movement ni Zoro. Pero itong si Zoro naman agad na sinabihan nitong si Luffy. Si Luffy na daw ang tumapos kay Summers na sinagot ni Luffy na of course siya nang bahala. Galit na galit itong si Summers habang tinatanong kung sino daw ang may gawa nun. Sinagot naman siya ni Luffy habang hinahawakan ang isa sa mga lightnings. Hindi niya ito tinransform, inabsorb niya ito sa kanyang kamao. Habang sinasagot itong si Summers na yun ay ang kanyang crew member na si Zoro. Wag na wag daw niyang kakalimutan ang pangalan na yon. At tandaan nyo guys, ang Luffy na ito ay nasa giant form. So imagine kung gaano siya kamassive compared dito kay Summers. Hindi nagtagal, itinutok niya ang parabang crosshair na nakreate ng kanyang Toon Force dito kay Summers. At inilaunch ang kanyang panibagong atake. Tinatawag niyang atake ito na Booming Dawn Thor Rifle. Na unlike ng ibang mga atake nitong si Luffy before na infused lamang ng Conqueror's Haki and Advanced Armament Haki, ang Thor Rifle na ito ay infused din with lightning. Rason kung bakit upon contact, wasak talaga si Summers. Hindi lamang si Summers, maging ang mga Vine Dragons niya at ang lahat ng creation niya nagawa sa Vines. At may close-up panel pa dito na kung saan makikita talaga natin lusaw ang mukha nitong si Summers. Durog-durog talaga ito nang dahil sa atake ni Luffy. Nang makita ito ng mga giants, nabuhayan silang lahat. Hindi din nila in-expect na ganito kalakas ang captain ng mga Straw Hats. Pero may napansin silang kakaiba dito. Bakit daw parang may nare-resemble ito na isang mythical individual, isang mythical na creature na para bang kamukha ito ni Sun God Nika. Na sinagot dito guys nitong si Ripley na actually ito daw talaga siguro si Nika. Ito ang Sun God Nika ng kanilang era. At tuwang-tuwa daw siya na kahit papano na witness niya at nakita niya ang white form na ito ni Luffy. At hindi dito nagtapos ang kanilang pagkamangha guys. Right after seeing Sun God Nika, nag-appear dito ang massive black dragon na itong si Loki. Kaya napatanong na lang sila, totoo daw bang nakikita nila ngayon ang napaka-nakakatakot at napakalaking creature na dragon na ito na mas kilala nila bilang ang Nidhogg? Ito daw ba talagang nagligtas sa kanila? Maging itong si Scopper Gaban at itong si Chopper na nanunood mula sa malayo ay hindi din talaga makapaniwala guys. Ayon kay Gaban, narinig niya na ang tungkol sa ganitong form nitong si Loki pero ngayon niya lang nakita ang kanyang full transformation. Dahil nakita nga natin guys, nag-transform na si Loki before sa loob ng West Castle. Pero ngayon, sobrang massive na ng size niya. Then we get to have a short flashback and explanation ang lore tungkol sa Devil Fruit na ito. Ang mythological treasure daw na ito ay walang iba kung hindi ang Dragon Fruit, na walang iba kung hindi ang mythical na Zoan Nidhogg. Binibigyan daw nito ng ability ang user nito na mag-transform sa isang massive and colossal dragon. However,
Relative dito ang kanilang initial size, which means nakadepende ang size ng dragon transformation sa kung anong original size ng kumain nito. Kaya imagine, kung ang isang normal na tao ang kumain ng devil fruit na ito, magiging na siya ang pinakamalaking dragon sa buong mundo. What more pa kaya kung ang kumain nito ay isang giant? Literal na mas malaki pa yon. Pero ngayon, ang nakakain nito ay isang pure, ancient giant warrior blood. Napakalaki talaga nito guys, to the point na nababalot niya almost ang buong Sun Realm. Super duper massive. Rason kung bakit para nga daw makuha at ma-provide ang full potential ng devil fruit na ito, kailangan isang pure, ancient giant warrior blooded giant ang makakain nito. And a long time ago daw guys, nagkaroon talaga ng laban sa gitna ng dalawang napakalakas na warriors, dalawang individuals. At yun ay ang Sun God Nika at ang itinuturing na God of War ng Elbaf Kingdom. Ang God of War na ito may ability na mag-transform sa isang colossal black dragon na maaaring yun nga guys ang Nidhogg. At kasama ng God of War na ito ang kanyang partner, ang Ice Squirrel na si Ratatoskr. Naglaban daw ang dalawang ito ng napakatagal pero hindi dito nabanggit kung sinong nagwagi sa gitna nilang dalawa. At eventually, after mamatay ng master ditong si Ratatoskr, hindi pa rin niya ito iniwan. Sa sobrang loyal ng Ice Squirrel na ito, maging sa pagkamatay ng kanyang master ay sumapi siya sa hammer nito. Rason kung bakit hindi na siya si Ratatoskr ngayon, kundi ang previous weapon ng kanyang master na si Ragnir. Yun guys ang lore kung bakit hindi siya Ratatoskr kung hindi ang Ragnir, na napakatagal na nating pinag-uusapan sa ating analysis videos. Napatanong din sa flashback na ito si Shanks. Ganun daw pala kalakas ang devil fruit na yon. Kaya tinatago nila yon, kaya ayaw nilang may makakain nun dahil delikado kung mapunta ito sa masamang kamay. Pero ang sagot dito ni Harul, actually hindi yun ang case. Ang rason kung bakit walang makakuha nun is that all throughout these years, kahit may magtangka na kumuha ng mythical Zoan devil fruit na yon bilang national treasure ng Elbaf, walang nire-recognize na master and worthy user itong si Ragnir. Not until dumating nga itong si Loki. And basing from how it looks now, magkaiba na yon guys. Hindi na as if humahanap lang ng worthy user itong si Ragnir ngayon. Nag-e-enjoy pa siya. Gustong gusto niya ang kanyang panibagong master. Hindi na siya ngayon nagsisilbing isang tagabantay ng naiwan na mythical Zoan devil fruit ng kanyang previous master. Itinuring na din niyang master ang mismong worthy user na ito. Rason kung bakit, para bang itong si Loki ang nagsisilbing God of War ng present era ngayon. Ngayon makakabalik tayo guys dito sa current situation kung saan ang massive black dragon nitong si Loki talagang towering compared sa mga dream monsters. Rason kung bakit, kung previously nakikita natin napakatatapang ng mga ito, ngayon nagsisitakbuhan sila mula dito kay Nidhogg pero hindi sila hinayaang makatakas ni Loki. Nagsimula siyang mag-charge para sa kanyang dragon breath habang iniipon ang lahat ng lightning sa kanyang bibig. At nang ibuga na nga ito nitong si Loki, massive explosion. Literal na sobrang laki guys. Kung titingnan yung explosion na ito, mas malaki pa ito sa katawan ni Loki. At kung tinitingnan nyo guys kung gaano kalaki itong si Loki before sa previous panels, halos mabalot niya ang Sun Realm. Specifically ang certain part, ang branch number 8, mas malaki pa siya doon guys. Na nangangahulugan na kung tutuusin kung gustong wasakin ni Loki ang buong Elbaf Kingdom, kayang-kaya niya yung gawin ng walang kahirap-hirap. Just imagine kung gaano ka-destructive ang power niya. Sa pamamagitan lamang ng isang atake na yun mula dito kay Loki na ubos ang lahat ng mga dream monsters. Ang natatanging natira sa kanila, itong si Gunko, itong si Imu na nasa katawan niya. Habang nakatingin itong si Gunko at si Imu dito kay Loki, agad siyang parabang pinangilabutan at may pinakaunang bagay na pumasok sa isip niya. Kitang-kita niya dito ang Black Dragon na si Nidhogg, ang Ragnir at ang Sun God Nika na nasa uluhan nito. As if ang tatlong pinakadelikadong individuals, pinakadelikadong creatures ay nasa harapan niya na ngayon. Napatitig na lamang siya ng hindi gumagalaw at maging ang consciousness nitong si Imu, ang POV ng panels ay makakabalik papunta sa Holy Land ng Marijoa. At makikita natin ditong mukha nitong si Imu habang sinasabi na ito daw pala si Nidhogg. In a way na parabang kilalang kilala niya ito.
At sinabi niya pa na it was here all along. As if hinahanap din nitong si Imu ang devil fruit na ito. Hinahanap ni Imu ang Nidhogg. But for what purpose? May connection ba itong si Imu sa previous user ng devil fruit na ito? May connection ba siya sa Nidhogg? O baka naman lumalayo at iniiwasan niya talaga ito dahil napakadelikadong creature nga nito. However, this is where the chapter ends. Pero wag kayong mag-alala guys. This coming Tuesday walang chapter break. Maire-release din natin agad ang spoilers para sa One Piece Chapter 1176. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.